ng puso. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund. Tapat na serbisyo mula sa puso. Delivery! Maria Jose! Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL by yung virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Ako si Panax Noto Ginseng at Real Talk lang hamam. Kahit gaano pa kaganda ang supplement mo kung hindi mo naman iniinom araw-araw. Sayang lang, kilala ko sa traditional use for healthy blood circulation and overall vitality na tumutulong sa mas maayos na nutrient delivery lalo na sa mga batang nasa growth years. Sa 10 feet, parte ako ng formula na tumutulong mag-support ng energy at natural growth development. Pero tandaan, hindi magic ang growth. Consistency ang susi. Morning, Dalawang morning. tablets lang bawat araw, umaga at gabi bago kumain. Kapag pagtuloy-tuloy ang routine, Share lang po tuloy-tuloy din ninyo ang support para sa kasi ang pagtangkad. topic Kaya po click the natin link below ngayon ay at tungkol bili na po mga sa mommies sa 10 feet sakit ng dollar leptospirosis Ang at diba programang Health and kahapon Travel nakita at natin puro Serbisyo baha. Publiko ay inihatid sa atin ng Pag-ibig Fund. Tapat na serbisyo mula sa puso. Karang Servisyo Lady. Karang Servisyo Lady. Handang tumulong sa nangangailangan, may malasakit sa kapwa, may puso sa mga bata at mga senior citizen. Good morning, Wesley! Magbigay ng solusyon at maghatid ng positibong pagbabago. Positibong pagbabago galing sa pusong paglilingkod, walang kulay at personal na interes. Halina at samahan si Dr. Hilda Ong. Dr. Hilda Ong, ang Agarang Servisyo Lady sa kanyang pagbibigay ng agarang tulong at hahalin ng kamang informasyon at inspirasyon. Serbisyong galing sa puso. Agarang Servisyo Lady. Agarang Servisyo Lady. Good morning! Nag-start na. At Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel. At Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Isang muling maulan araw sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig sa DWBL 1242 kHz, ang radyo ng serbisyo publiko, at sa mga nakasubaybay sa ating sa Facebook at sa YouTube. Ngayon ay August 18, 2026, araw ng Martes. Maganda umaga kay Wesley, kay Jocelyn Saldana. Good morning, good morning. Naka-work from home ang mga empleyado ng pamahalaan sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro, maliban sa mga esensyal na serbisyo. Suspendido din ang klase sa lahat ng antas sa mga nabanggit nating lugar sanhi ng patuloy na may hina at malalakas na pag-ulan sanhi ng habagat. Ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ang iyong Agarang Serbisyo Lady, ang programang nagbibigay ng tamang impormasyon at nakakaloob ng mabilisan serbisyo para sa bawat Pilipino. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Sa programang ito, tatalakay natin ang mga usaping pangkalusugan, mga serbisyong panglipunan, mga programang makakatulong sa inyo at sa inyong pamilya, at sa kasasagutin natin ang iyong mga katanungan ng malinaw, tapat at may malasakit. Dahil naniniwala tayo na ang tamang impormasyon at maagap na aksyon ay susi sa mas maayos na pamumuhay. Kaya manatili po kayong nakatutok at makilahok dito sa Health and Travel at Serbisyo Publiko, kasama yung Agarang Serbisyo Lady. Ang serbisyo hindi lamang sinasabi, ito ay agarang ginagawa. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:06 ng umaga, hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso.
Marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng health and travel at serbisyo publiko dito sa DWBL 1242 kHz AM band. Hatid sa atin ng Pag-ibig Fan, tapat na serbisyo mula sa puso. Back to DWBL Studio. Maganda kay Aya Manuel Yucho. Nagpapatuloy ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko kasama yung Agaran Serbisyo Lady, programa na naghatid ng tamang impormasyon at serbisyo publiko dito sa DWBL 1242 kHz. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fan, tapat na serbisyo mula sa puso. Patuloy nga nating nararanasan sa loob ng mahigit 2 linggo ang halos walang tigil na mahihina, katamtaman at malalakas na pag-ulan. Sanhi ng pa rin ng lumalakas ng habagat o ang southwest monsoon. Maliban sa dumaraming kaso ng tinamaan ng influenza-like illness na ating nang tinalakay noong nakarang linggo, isa pang perwisyong dulot ng walang pugnat na habagat ay ang pagguho ng lupa at ang malawakang pagbaha. Kahit saan ka ngayon tumingin ay baha. Kahapon ay lumabas po ako, pumunta po ako sa may Kalayaan Avenue dito po sa Pag-ibig Fan na meron akong sinamahan na may hindi alam kung paano gagawin kasi namatay po ang kanyang kapatid and then pero pa siyang housing loan na ano po ba dapat gawin at paano ito mai-transfer. Kasi siya po ay single, tapos wala na rin magulang, so paano ito transfer. So habang kami nag-uusap, bigla ang lakas ng ulan. Tapos pag after that, may pumasok kaagad ng staff sa Pag-ibig Fan. Ay, sabi niya, bumabaha na, ay ang taas-taas yun. Pagtingin namin sa labas, ay baha na nga. So, total natapos na namin yung pagtatanong, tapos nagbigay siya sila ng form at ang mga dapat i-comply, dapat i-submit. So naibigay namin. So umalis kami kaagad. So yung mga dapat na sana pupunta namin kahapon ay cancel lahat. Kasi pagka makakarating ka gusto mong puntahan, pero baka hindi ka na makabalik. Kaya kahapon grabe po talaga ang baha. At kaagibat ng baha ay ang nakakatakot na leptospirosis na mula sa ihi ng mga hayop, particular ng daga. Kapag pinag-usapan natin ang leptospirosis, madalas natin naririnig ang simpleng katagang huwag kang lumusong sa baha dahil baka ma-leptospirosis ka. Ganun ang lagi ko sinasabi, naku, huwag kayo lulusong sa baha, baka ma-leptospirosis ka. Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na dulot ng bakterya na tinatawag na Leptospira. Karaniwang nagbumula ang bakterya sa ihi na ma-affected na hayop, particular na ang mga daga. Maaari rin itong manggaling sa iba pang hayop kagaya ng aso, baboy, baka, kabayo, at iba pang mammals. Kapag umulan ng malakas at bumaha, maaring kumalat ang ihi ng mga infected na hayop sa tubig, putik at lupa. Kaya ang baha na nakikita natin sa kalsada, eskinita, bakuran,
palayan o iba pang lugar ay maaaring may halong kontaminadong tubig o putik kahit hindi naman natin ito nakikita. At dito nagiging delikado ang simpleng paglusong sa baha. Ayon sa WHO o World Health Organization, ang leptospirosis ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng direktang kontak sa ihi ng infected na hayop o sa tubig, lupa at iba pang kapaligiran kontaminado ng ihi nito. Ang bakterya ay maaaring makapasok sa katawan sa pamamagitan ng mga sugat o galos sa balat at sa mucous membrane kagaya ng mata, ilong at bibig. Halimbawa, ikaw ay napilitan lumusong sa baha dahil kailangan mong umuwi. Maaring may maliit kang sugat sa paa na hindi mo napansin. Maaring may galos sa binti. Maaring may bitak o maliliit na sugat sa balat. Kapag ang baha ay kontaminado ng ihi ng affected ng daga o ibang hayop, maaring pumasok ang leptospira sa mga bahaging yun. Pero tandaan natin na hindi nangangahulugan na kailangan ay may malaking sugat bago makaroon ng panganib. Maaari rin makaroon ng exposure sa pamamagitan ng mucous membrane o mga bahagi kagaya nga sa ng mata, ilong at tubig. At dito tatlo, kahit sa COVID, di ba, ito tatlo lagi iniiwasan natin kaya huwag natin mahawakan. Mata, ilong at bibig. Kaya kahit walang nakikitang sugat sa balat, hindi ibig sabihin na zero ang risk. Maaari ring magkaroon ng exposure kapag may accidental ingestion ng contaminated water. At dahil dito, hindi lamang ang taong lumulusong sa baha ang kailangan mag-ingat. Lahat ng taong nalalantat sa contaminated flat water ay maaring magkaroon ng risk. Pero mas mataas exposure sa mga taong napipilitang lumusong o maglakad sa baha. Paulit-ulit o araw-araw na nakikipag-ugnayan sa baha. Nagtatrabaho sa paglilinis ng mga lugar na binaha. Rescue at disaster relief workers, sanitation workers, farmers at agricultural workers, mga taong nagtatrabaho sa kapiligiran may maraming daga, at mga taong nakikisalamuha sa hayop o animal waste. Katulad po sa Philippine Coast Guard, tuwing nagbabaha, lahat po sila ay dinideploy. Kaya last Friday, nandun po kami sa Philippine Coast Guard at nakita po namin na talaga ang mga sila po ay na-deploy. Na talagang yun ang pagka nakikita po natin talaga kung saan matataas ang baha, nandun po ang Philippine Coast Guard. Sila po ang talaga nagre-rescue, lalo na doon sa mga malalalim na lugar. Maging ang mga bata ay maaaring ma-expose kapag naglalaro sa putik at baha na maaaring kontaminado. Kaya mga nanay, tatay, nakaroon ng lagnat o parang trangkaso pagkatapos ng exposure. Ang leptospirosis ay maaaring magsimula na parang ordinaryong flu-like illness. Maaaring magkaroon ng lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng katawan o kalamnan. Particular na maaaring sumakit ang mga kalamnan sa binti o calf muscles. Maaaring ring magkaroon ng panginginig o chills, panghihina, pagsusuka o pananakit ng tiyan, pamumula ng mga mata o conjunctival suffusion. At sa mas malalang kaso, maaring makaroon ng paninilaw ng balat o mata. Kapag nanilaw na ang balat o ang mata, medyo malala na talaga yun. Kailangan dapat tumakbo na po yan sa ospital. Pagbaba ng ihi, nahirapan na umihi o problema sa bato, problema sa atay,
pagdurugo, hirap sa paghinga, at sa severe cases, mari itong mauwi sa multi-organ failure at maging life-threatening. Kaya wag po ninyo binabaliwala ang itong sakit na leptospirosis. Ito po ay kapag hindi naagapan, meron na pong mga namamatay. Kaya wag nating hintayin na manilaw ang katawan bago kumonsulta. Wag nating hintayin na hindi na makaihi ang pasyente. Wag nating hintayin na mahirapan ang huminga. Ang mahalaga ay maagang pakilala at maagang pagpapatingin. Kung ikaw ay naglusong sa baha at pagkatapos nito ay nagkaroon ng lagnat, matinding pananakit ng katawan, headache, chills, yung parang giniginaw ka, pagsusuka, pamumula ng mata, pananakit ng kalamnan, lalo na sa binti, o iba pang kakaibang sintomas, magpakonsulta na kaagad. Kung kailan pumunta na po kayo kaagad sa emergency room. Sabihin sa healthcare professional na, Doc, lumusog po ako sa baha. Napakahalaga ng impormasyon yan. Dahil ang history ng exposure sa baha ay maaaring maging mahalagang clue sa pagkakaroon ng leptospirosis. Hindi sapat na sabihin lamang na may lagnat. Sabihin din na ilang araw na ang nakalipas ay lumusong ka sa baha. So, kailangan pagka kayo ay pumunta pa sa doktor, wag lang po ninyo sasabihin, Dok, nilalagnat po ako, may fever po ako. Dapat sasabihin ninyo, Dok, kasi nung nakaraan, may baha po doon sa, yung pag-uwi ko po, wala akong choice. Kailangan ko talaga lumusong sa baha. So, hindi pala ninyo talaga sabihin sa doktor para malaman nila agad na baka yung mga simptomas na nakikita, nararamdaman mo, ito po ay leptospirosis. Dahil ang dalawang impormasyon niyan ay magkaibang usapan kapag tinitignan ng doktor ang posibilidad ng leptospirosis. At tandaan, hindi kailangan hintayin ang laboratory confirmation bago magsimula ng appropriate treatment kapag mataas ang clinical suspicion. Ang maagang antibiotic treatment ay mahalaga upang mabawasan ang panganib ng severe disease. Narito ang mga dapat gawin kapag lumusong sa baha. Una, maglinis ka agad. Kung meron kang sugat, galos o anumang skin lesion, linisin ito gamit ang sabon at malinis na tubig at gawin ang nararapat na local wound care. So kapag po kayo lumusong sa baha at kayo ay nakarating sa bahay na ninyo o sa opisina, kailangan hugasan agad. Tapos kung kapag tag-ulan, kailangan na talaga magbaon po kayo ng tsinelas o ng extra shoes. Kasi pag nalusog na kayo sa baha, syempre basang-basa na yung sapatos. So para may kapalit. Pero unang-una dapat maghugas kagad ng paa. Kung maari, maligo at hugasan ng mabuti ang mga bahagi na lantat sa baha. Kung may sugat, huwag itong baliwalain. Takpan ang mga sugat gamit ang angkop na waterproof dressing kung kinakailangan makaroon muli ng exposure. At pinakamalaga ay i-monitor ang sarili para sa mga sintomas. May mga pagkakataon na ginagamit ang doxycycline bilang antibiotic prophylaxis o preventive medication pagkatapos ng exposure sa leptospirosis. Kaya yun ang binanggit ko sa inyo kanina, ang mga Philippine Coast Guard. Kami po sa PCGA Executive Squadron, kami po ay nag-donate ng maraming prophylaxis kasi kapag kaganitong panahon, talagang hindi pwedeng hindi lumusong sa tubig ang mga taga Philippine Coast Guard. Pero gusto kong maging napakalinaw dito, hindi ibig sabihin na bastang lumusong ka sa baha ay dapat ikaw mismo ang magdesisyon kung ilang capsule ang iinumin mo. Ang doxycycline ay isang antibiotic at ang paggamit nito bilang prophylaxis ay dapat nakabatay sa uri
at tindi ng exposure, medical history, edad, pagbubuntis or breastfeeding status, allergies at iba pang medical consideration. Sa Pilipinas, may guidance na gumagamit ng risk-based post-exposure prophylaxis para sa adults. Para sa mga adult na may single exposure at walang sugat o skin lesion. Ang Philippine guidance ay naglalarawan ng low-risk exposure kung saan maaaring ikonsidera ang doxycycline 200 mg bilang single dose sa loob ng 24 hanggang 72 hours mula sa exposure. Kung single exposure ngunit may sugat, galos o open skin lesion, itinuturing itong mas mataas na risk at maaaring ikonsidera ang doxycycline ng 200 mg once daily sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Simula sa loob ng 24 hanggang 72 hours pagkatapos ng exposure. Samantala, para sa mga taong may repeated o continuous exposure, may guidance na gumagamit ng doxycycline 200 mg once weekly hanggang matapos ang exposure. At yan ang impormasyong madalas nating naririnig, lagi natin naririnig. 2 capsule of 100 mg doxycycline equals 200 mg. Pero muli, huwag nating gawing self-medication ang impormasyong ito. Ang prophylaxis ay nangangailangan ng konsultasyon at medical assessment. Hindi rin ito 100% effective, kaya kahit nakapag-prophylaxis ang isang tao, kailangan pa rin niyang bantayan ang kanyang sarili para sa sintomas. Kaya dapat po, kung lumusong po kayo sa baha, kailangan obserbahan po ninyo ang sarili po ninyo. At may taong hindi dapat basta uminom ng doxycycline. Halimbawa, may mga espesyal na konsiderasyon sa pagbubuntis, breastfeeding, mga bata at sa ilan na medical condition o medication interaction. Kaya kung ikaw ay nalusong sa baha, makipag-ugnayan sa health center, doktor o infectious disease specialist para malaman kung kailangan mo ng prophylaxis at kung ano ang tamang regimen para sa iyo. Isa pang mahalagang punto, ang prophylaxis at treatment ay dalawang magkaibang bagay. Ang prophylaxis ay para sa ilang taong na-expose ngunit walang pang clinical illness. Depende sa assessment ng doktor. Kapag meron ka ng sintomas na pinaghihinalaan, leptospirosis, hindi na dapat isipin na okay na at iinom lamang ng isang dose ng doxycycline. Hindi ganoon yon. Kung may sintomas, kailangan ng medical evaluation at appropriate treatment. Ang treatment regimen ay maaaring iba sa prophylaxis at maaaring magbago depende sa severity ng sakit at kondisyon ng pasyente. Sa suspected leptospirosis, maaaring simulan ang appropriate antibiotics nang hindi hinihintay ang laboratory confirmation kapag mataas ang clinical suspicion. Tandaan, ang mga buntis, nagpapasuso, maliliit na bata at mga tao may allergy o umiinom ng iba pang gamot ay wag basta uminom ng doxycycline nang walang payo ng healthcare professional. Kaya po ang lagi ko sinasabi na huwag po kayo mag-self-medication, kailangan po talaga magpakonsulta po kayo sa doktor. May mga alternative antibiotic at iba pang approach, depende sa pasyente. Kung ikaw ay buntis at nalusong sa baha, huwag kang matakot at huwag ka rin basta uminom ng gamot na walang konsultasyon. Magpatingin, sabihin na buntis ka at sabihin ang inyong exposure. Ganoon din sa mga bata, ang gamot at dose ng bata ay hindi basta kinokopya mula sa dose ng adult. Kasi kapag po kayo pumunta sa doktor o kaya sa pediatrician, di ba tinitimbang pa nila yung bata eh. Tapos tinitingnan kung anong dose ang pwede ibigay sa bata.
paano natin maiwasan ang leptospirosis? Napakasimple ng pangunahing mensahe. Avoid flat water. Umiwas sa tubig baha. Kung hindi kailangan lumusong, huwag lumusong. Kung may ibang ligtas na daan, doon dumaan. Lalo ngayon, alam na ninyo, ngayon ay panahon ng tag-ulan. From July up to November, minsan umaabot ng December, meron na kasi ngayon nabibili na yun na plastic, hindi naman bota. Parang yung foldable plastic na pwede nyo isuot. Meron ako nakikita na up to knee high. So, kapag lumusong kayo sa baha, at least unang-una hindi mababasa ang sapatos po ninyo. Pangalawa, hindi talaga mababasa ang paa po ninyo. Kung may rescue operation o trabaho na talagang kinakailangan lumusong, which is nabanggit ko po ang Philippine Coast Guard, na kailangan nila lumusong, gumamit ng appropriate protective equipment kagaya ng rubber boots, gloves, waterproof clothing, at iba pang angkop na protective gear. So, yun ang sinasabi ko. Either magsuot po kayo ng bota, pero ngayon marami na po mga plastic na parang bota. Ito naman ay pwede naman siya disposable. Takpan ang mga sugat gamit ang waterproof dressing. At kapag natapos na exposure, maghugas at maglinis ng mabuti. Pinakamainam pagdating ninyo, hugasan kagad ng sabon. Tapos yung lahat ng mga singit-singit dito sa may paapo ninyo, kailangan siguraduhin na nasabunan yun at nahugasan mabuti ng tubig. Ang unang linya ng prevention ay ang pag-iwas sa exposure. Kung hindi ito maiwasan, makakatulong ang protective equipment at pagtakip sa open wounds. Mahalaga rin ang environmental sanitation. Huwag natin bigyan ng pagkakataon ang mga daga na dumami. Itapon ng tama ang basura. Kaya 'di ba pagka tuwing may habagat, may malalakas na bagyo, after ng pagka uminto ng pag-ulan, kinabukasan, andun na, nakikita na natin mga basura na. Itapon ng tama ang basura, panatilihin, malinis ang kusina at mga pinaglalagyan ng pagkain. Itago na maayos ang pagkain. Iwasan magkaroon ng mga lugar na maaring pamugaran ng daga. At kung may infestation, makipagtulungan sa barangay at local government para sa tamang rodent control measures. Hindi natin maalis ng tuluyan ang panganib sa baha kung hindi natin alagaan ang ating kapaligiran. Sa mga binaha ang bahay, tandaan na hindi natatapos ang risk kapag humupa na ang baha. Minsan, pagkatapos bumaha ng tubig, saka pa lamang tayo maglilinis ng bahay kung saan naroroon ang putik, dumi, mga basura, animal waste, mga patay na hayop, lalo na ang daga. Kaya mag-ingat sa paglilinis. Huwag basta hawakan ang contaminated materials gamit ang bare hands. At kung may sugat sa kamay o paa, lalong itong kailangan protektahan. Kaya tandaan, iwasan ang paglusong sa baha kung kailangan hindi maiwasan ang exposure. Huwag basta-basta uminom ng antibiotics nang walang medical advice. Makipag-ugnayan sa inyong doktor, health center, rural health unit, infectious disease specialist, o iba pang qualified healthcare professional para ma-access ang inyong exposure at malaman kung kailangan ng doxycycline prophylaxis. At higit sa lahat, tandaan natin, ang pinakamalagang proteksyon ay ang pag-iwas sa exposure. Tamang protective equipment kung avoidable exposure. Maayos na wound care, sanitation at maagang pagpapakonsulta kapag may sintomas. Kaya mga kaibigan, sa bawat baha ng ating hinaharap, tandaan natin ang simpleng mensahe na iwas baha, iwas leptospirosis.
Kaya mag-ingat tayong lahat, manatiling malinis, manatiling alerto, at higit sa lahat, manatiling ligtas. Kaya kung kayo po ay may mga sintomas na nangihina na po kayo, naninilaw po kayo, ito po pag sa PhilHealth, meron po silang mga case rate na makakatulong si PhilHealth para sa gastusin po ninyo sa ospital. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:33 ng umaga. Hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Hindi pa tayo tapos sa ating pagbabalik. Alamin natin ang malagang balita na dapat ninyong malaman dito sa Health and Travel at Serbisyo Publiko. Back to the DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Good morning, James Wang. Programang tunay And na ko, serbisyo aba nanonood si Jose. na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Delivery! Maria Jose! Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Eh, ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-load. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL by yung virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Ako si Panax Noto Ginseng at Real Talk lang hamam. Kahit gaano pa kaganda ang supplement mo, kung hindi mo naman iniinom araw-araw, sayang lang. Kilala ko sa traditional use for healthy blood circulation and overall vitality na tumutulong sa mas maayos na nutrient delivery, lalo na sa mga batang nasa growth years. Sa 10 feet, parte ako ng formula na tumutulong mag-support ng energy at natural growth development. Pero tandaan, hindi magic ang growth. Consistency ang susi. 2 tablets lang bawat araw, umaga at gabi bago kumain. Kapag pagtuloy-tuloy ang routine, tuloy-tuloy din ang support sa pagtangkad. Kaya click the link below at bili na mga mangis sa 10 feet taller every day. Delivery! Maria Jose! Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Eh, ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-load. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL by yung virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Tarang Serbisyo Lady. Good morning, good morning. Kapag po kayo nanonood, mag-comment po kayo kasi May malasakit sa minsan di lumalabas eh. Kaya senior citizen palaging minsan lumalabas watching, minsan hindi lumalabas. Kaya minsan sinasabi, Doktora, shout out naman kayo, di ko kasi walang lumalabas pong pangalan. walang kulay at personal na interes. Halina at Kaya dito po ako nakatingin sa may ano. Ang agarang serbisyo lady sa kanyang pagbibigay ng agarang tulong at hahatid ng karang informasyon at inspirasyon sa serbisyon galing sa puso. Agarang serbisyo lady. Agarang serbisyo lady. Start na muli. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Patuloy kayong nakasubaybay sa ating programang Health and Travel at Serbisyo Publiko kasama ang iyong agaring serbisyo lady, Dr. Hilda Og, dito sa DWBL 1242 kHz, ang radyo ng serbisyo publiko. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:37 ng umaga, hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko
ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Narito ang balita na dapat ninyong malaman. Basa ang kolum ni Dr. Ministry in Alternative Medicine, Hilda Ong sa Remate. Ang inyong lingkod ay nasa internet din, www.remate.ph. Dr. Ministry in Alternative Medicine, Hilda Ong. Hindi lang pang-radyo, pang-dyaryo. Remate, ang dyaryo ng masa. Remate online, www.remate.ph. Ang number 1 pahingan ng Global Pinoy. Ito ang balita. Ito ang balita sa pangunguna ni Dr. Hilda C. Ong. Ito ang balita. Ito ang balita, Anti-Hospital Detention Bill inaprubahan ng Senado, utang sa ospital. Hindi dapat dahilan para ikulong ang pasyente. Isang mahalagang hakbang para sa proteksyon ng mga pasyente kapos sa pera ang ginawa ng Senado matapos nitong aprubahan sa ikatlo at huling pagpasa at ang pagpasa ng Senate Bill number 1511 o Strengthening the Protection of Patient Against Hospital Detention. Nakakuha ng panukala ng boto ng 18 pabor, walang tutol at isang abstention na naglalayong palakasin ang proteksyon laban sa tinatawag na hospital detention kasi ito ang nagiging problema sa mga pasyente kapag wala silang pera na mabayaran ng buo ang ospital. Kasi sa panahon ngayon, mahirap po magkasakit kasi magugulat ka na lamang na ang laking-laki na po ang babayaran po ninyo. Kumbaga sa ano nga, ang mga naipon po ninyo, at panggamit po ninyo sa ospital, minsan kulang pa. Kaya ito ang nagiging problema. Kaya ang hospital detention, kung pag sinabi mo hospital detention, ito ang sitwasyon kung saan hindi makaalis ang isang pasyente sa ospital o klinika dahil hindi dito kayang bayaran ng buo ang medical bill. So yun ang tinatawag na hospital detention. Pinangunahan ni Senadorang Risa Ontiveros ang pagsusulong na panukala at binigyan diin na hindi binubura ang anuman lehitimong utang ng pasyente. Hindi porke na pinirma ng Senado na pinagbabawal ang hospital detention, pero hindi rin ibig sabihin na buburahin na yung utang ninyo sa ospital. Sa halip para sa mga pasyente mapapatunayan walang sapat na kakayahan pinansyal, maaari gumamit ng promissory note upang maproseso ang kanilang discharge. Maaring itong suportahan ng mga mekanismong itinatadhana sa panukala. Kabilang ang mortgage. Mortgage, kung meron kayong titulo, yun ang pang-mortgage po ninyo. Kung depende po sa amount ng iyong bills, yung hospital bill po ninyo. Yung iba naman, yung mortgage ang kanilang sasakyan, yung kanilang ORCR. Tapos contract of guarantee, deed of assignment ng Social Security System o Government Service Insurance System. So yung SSS o kaya GSIS. At mga guaranteed letters, ito po ang kadalasan ng ginagawa. Guaranteed letters mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at ang Philippine Charity Sweepstakes Office at ang PCSO. Malagang punto ito dahil ang panukala ay hindi nagbibigay ng blanket exemption sa pagbabayad ng hospital bills. Yan ang sinasabi ko sa inyo na hindi porke na napirma na po itong batas na binagbabawal ang hospital detention, pero hindi rin sinasabi na exempted na po kayo hindi na ninyo kailangan bayaran ang iyong utang. Kailangan dumaan sa assessment at endorsement ang kwalipikadong indigent of financially incapacitated patient
at kailangan din makaroon ng sapat na garantiya mula sa kinaukulan ahensya. Bukod sa pagbabawal sa hindi makatarungan pagpigil sa pasyente, naglalagay din ang SB number 1511 ng mas mahigpit na requirement sa transparency ng hospital charges. Inatasan ang mga healthcare facility na malinaw na ipaalam sa pasyente, pamilya o guardian ang mga applicable fee, billing policies at tinatayang gastos sa pagpapahospital. Layunin nitong bawasan ang mga reklamo hinggil sa hindi inaasahan, nakatago o hindi otorisadong singil. Meron din itinagdang patient grievance and redress mechanism, kabilang ang agarang pag-aksyon sa mga reklamo at malinaw na discharge protocol. Mas mabigat naman ang pananagutan kapag napatunayan ang illegal detention ay resulta ng opisyal na polisiya o utos ng ospital management. Maari patawan ang responsableng mga officers ng 500,000 hanggang 1 million pesos na multa, pakakulong ng 4 hanggang 6 na taon o parehong parusa. Para kay Senator Raffy Tulfo, may karapatan ang mga ospital na maningil ng kanilang serbisyo, ngunit hindi dapat gawing paraan na paninikil o paghihigpit sa kalayaan ng pasyente. Iginiit niya ang pasyente hindi dapat ituring na collateral para lamang mabawi ng hospital ang kanilang sinisingil. Sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na napapanahon ang panukalang dahil may mga nauulat na sitwasyon kung saan maging ang bagong silang na sanggol ay naiiwan sa ospital dahil hindi kayang bayaran ng kanilang mga magulang ang bill. Kasi kapag nanganak ay isang magulang, let's say mother, siyempre meron bill ang mother. Tapos pag ang bata naman nandun na sa nursery room, may separate bill din para sa bata. So, dalawa ang binabayaran. Pero pagdating naman sa PCSO, hindi sila nagbibigay ng guarantee letter kapag ito po ay dahil po sa panganganak. Ang reason, kasi meron daw 9 months na paghahanda. So, alam na ninyo kailan kayo manganganak, dapat pinag-iipunan. Pero, kung nagkaroon ng komplikasyon sa panganganak, yun ay pwede. Kasi dati nandun din po ako, dati consultant po ako ng PCSO, may lumalapit pangbayad po sa hospital bill ng sa panganganak niya. Kasi sabi nung social worker, hindi daw nagbibigay si PCSO. Sabi ko, bakit? Ma'am, kasi, di ba pag nag-test sila ng positive, may 9 months sila para i-prepare ang magiging gastusin. At pwede naman kung sakali naman alam nila na hindi nila kaya, meron mga DOH hospital na wala naman silang babayaran. Ang tinutulungan ng PCSO, yun talaga may mga sakit na hindi inaasahan. Meron ding mga kaso kung saan hindi kaagad na ilalabas ang labi ng namatay. Ito po ay totoo po to. Meron hindi mailabas. Dahil sa hindi pa nababayaran hospital expenses, isang sitwasyon nais din tugunan ng mas matibay na proteksyon. Hindi naman bagong konsepto sa Pilipinas ang pagbabawal sa hospital detention. May bisa na mula pang noong 2007 ang Republic Act number 9439 na tahasang nagbabawal sa pagpigil sa mga pasyente gumaling o sapat na nag-aasikaso dahil lamang sa hindi pagbabayad ng hospital bill. Ang linsunod dito, maaring payagan ang financially incapable na pasyente na makakaalis matapos magsagawa ng promissory note para sa natitirang obligasyon. Meron ng mga batas na nagpoprotekta sa mga pasyente sa ibang sitwasyon. Halimbawa, alinsunod sa RA number 8344 na pinalakas ng RA 10932, bawal sa emergency
o serious cases ang paghingi ng deposito o advance payment bilang kondisyon bago bigyan ng kinakailangan initial medical treatment at support. So yun po, pagka po emergency, napasok po sa ER, pinagbabawal na kinakailangan na mag-advance deposit, bawal po yun. Kailangan unahin po ang pag-check ang treatment sa pasyente. Ang bagong panukala kung magiging batas ay naglalayong palakasin at gawing mas malinaw ang umiiral na safeguards, particular sa proseso ng discharge, financial guarantees, billing transparency, complaints at pananagutan ng hospital management. Nilinaw ni Senador Ontiveros na ang anuman kwalipikadong unpaid balance na maaring saklaw ng tax provision ay hindi basta-basta itinuturing na automatikong tax write-off. Munang kailangan may bawas ang Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth benefits at iba pang government health assistance bago matukoy ang natitirang kwalipikadong balance ng isang financially incapacitated patient. Kapag po kayo hingi po ng tulong po ng guaranteed letter sa DSWD, dapat yung bill na deduct na po ang PhilHealth benefits kung senior citizen, less senior citizen, kung person with disability, dapat deducted na po yung bago po kayo lalapit po sa DSWD. Malaga ito dahil may mga umiiral na mekanismo ng pamalaan para tulungan ang mga pamilya na hirapan bayaran ang medical expenses. Kabilang dito ang malasakit centers na itinatag batay sa RA number 11463 upang gawing mas madali para sa indigent at financially incapacitated patient ang pag-access sa medical at financial assistance mula sa iba't ibang ahensya ng pamalaan. Hindi rin na nangangahulugan ang panukala na mawawala na ang karapatan ng mga ospital na maningil. Sa halip, sinusubukan ditong paghiwalayin ang dalawang bagay, ang karapatan ng ospital na babayaran at karapatan ng pasyente sa kalayaan kapag tapos na ang kinakailangan confinement. Ang obligasyong pinansyal ay maaari pa rin singilin sa pamamagitan ng legal na pamaraan at naangkop na kasunduan. Ngunit hindi dapat maging dahilan ang kakulangan ng pera upang manatili sa ospital ang isang pasyente pinayagan ng umuwi ng kanyang doktor. Lalong nagiging mahalaga ang usapin dahil malaking bahagi ng pasanin ng maraming pamilyang Pilipino ay namumula sa out-of-pocket medical expenses o ang gastusing hindi ganap na nasasagot ng PhilHealth, insurance o iba pang assistance. Sa ganitong sitwasyon, maaring mauwi sa pangungutang, pagbebenta ng ari-arian o paglala ng kahirapan ang isang malubhang karamdaman. Kaya para sa mga taga-suporta ng SB number 1511, ang pangunahing layunin ay hindi ang pagtaka sa utang, kundi ang pagtiyak na ang kawalan ng pera ay hindi magiging katumbas ng pagkawala ng kalayaan at dignidad ng pasyente. Kinilala ni Senate President Sherwin Gatchalian, Senator Joel Villanueva at Senator Bongo ang pangangailangan protektahan ang mga pamilyang dumaranas ng matinding problemang pinansyal dahil sa pagkakasakit. May counterpart measure na rin sa House of Representatives, kabilang ang House Bill number 7442 at 10135 na kapwa naglalayong palakasin ang proteksyon ng mga pasyente laban sa hospital detention. So yun po ay nasa third and final reading na po ang itong batas na to na pinagbabawal ang hospital detention. Pero kinakailangan pa rin na meron pa rin mga legal option na let's say kailangan may mga promissory note and then at yung iba kailangan meron kayong mga collaterals na dapat maibigay sa ospital. Katulad po kung may iba, alam ko humingi ng titulo ng lupa, kung nasa 100 to 200,000 lang ang utang, so mga ORCR na sasakyan
o anuman ang hinihingi ng ospital. Pag once nabayaran na, ito po ay ibabalik muli. Magandang umaga kay Wesley C., kay Amelia Chulim, kay Anko, at teka, tingnan ko, meron din dito. Kay Jocelyn Saldana, kay Desiree Sabado, at maraming, yun iba, kay James Wang, at kay Jose. Kaya, ito po ang topic po natin. Ito ay magandang balita din po sa mga sa mga hindi makalabas, yung sa mga hospital detention. Pero kahit na meron ganitong batas, pero siguro din naman natin na kapag tayo po ay pumirma, kung kayo po ay pumirma po ng promissory note, ay ilalagay po ninyo kung kailan po ninyong kung kailan ninyo kayang bayaran ang ospital. Kasi kapag ka lumampas na doon sa period na nakasaad doon sa promissory note, kasi legal po yun makakaroon ng interest naman yun. May interest charges, may yun, araw-araw yun. E di, lalaki na naman ang utang po ninyo dahil nga doon sa na hindi kayo tumupat doon sa usapan. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood sa ating programa. Nawa ay may napulot kayong kaalaman na maaari ninyong magamit para sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang tamang impormasyon at maagap na aksyon ang susi sa maayos na serbisyo. Kung kayo po ay may katanungan, suhestyon at naisip paabot na concern, patuloy po kayong makipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng ating mga official social media accounts. Ako muli si Dr. Hilda Ong. Ang serbisyo ay mabilis, maasahan at malasakit. At ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:54 ng umaga. Ito po ay inihatid sa ating ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Kaya maraming salamat po muli. Hanggang sa bukas po, makakasama muli po tayo dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Pagpalay tayong lahat ng ating Panginoon. Bye! Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Magandang umaga, kay Al, kay Wesley. Programang tunay. At ngayon, kumbaga naka-live po ako sa dalawa. Dito po sa radio, and then dito naman po sa Facebook live ko naman. Kasi, napansin ko po na minsan, hindi ninyo alam, naka-live po ako sa radyo. Ito po everyday, Monday to Friday, 9 to 10 a.m. po. Every morning po yan. Pero nung last week, last 2 weeks ago, hindi po tayo naka-air dahil po tayo po ay nagkaroon po ng trangkaso. Kaya mahirap po kapag nahawaan. Pagka nahawaan po. Kaya yan. Tapos na po sa radio. And then ngayon naman, at yung kanina, leptospirosis, alam ko may tuloy pa rin po ang ang alam ko, malakas pa rin ang ulan. So iwas talaga po tayo sa dito po sa tubig baha. Kaya ako din tumingin po ako sa Lazada, Shopee na bumibili, yun na nag-order po ako nung rubber boots. Pakita ko po sa inyo. Ito. Parang ganyan, no? Yung mga rubber, dapat meron po tayong ganyan.
Unang-una, para hindi masira ang sapatos po ninyo. Ayan, di ba? Para hindi kayo nakalusong sa baha. Pero, ito, meron area na hindi kasya yan. So, kailangan po ninyo maghanap ng medyo mas mataas. Ito naman, kapag ka boots naman, masyadong mabigat, di ba? Ito yung mga dati, itong mga rubber boots. Pero ang in-order ko, dapat meron na po kayo nakalagay sa kotse ninyo. Ito medyo mas mataas to. Yan. Dapat ganito ang meron kayong naka-ready kapag ka hindi natin maiwasan na lulusong sa baha. Yan, medyo mataas na yan. Yan, dapat meron ganon. Kasi mahirap po talaga ang kapag kayo po ay matamaan po ng leptospirosis. Pero alam po ninyo, kapag kayo naman ay talagang naninilaw, malaki din ang benefits ang makukuha sa PhilHealth. Pero the more mas mataas, the more delikado ang buhay ninyo. Baka yung sobrang taas na yung ibig sabihin critical na kasi naka-intubate. O kaya naman yung iba na kinakailangan ng hemodialysis. Kaya wag ninyo binabaliwala ang ang nitong leptospirosis. Delikado po talaga yan. Yun. Ito yung ganito ang bilhin po ninyo. Yan, medyo mataas siya, medyo safe na tayo. Siguro naman, di ka naman pupunta sa sobrang lalim ang tubig. Yan. Kaya yan ang dapat ninyong gawin, na meron po kayong kumbaga pag alam na ninyo tag-ulan, meron po kayong baon para talagang maiwasan po ninyo. Kasi sa panahon na yun, delikado talaga. Tapos nakita po ninyo last week, diba? Yung baha doon sa may Baklaran. Kasi ganun talaga, pagkahabagat, talaga, yung habag agos ng lakas ng tubig, lahat po ng mga basura, napupush. So nung last week na yun, napush doon sa may, doon sa may Parañaque, doon sa may Baklaran. And then din natin alam ito after yesterday, kung saan na naman ang may maraming baha. Pero alam ko parang naayos na yata nila yung drainage system dito sa may Baklaran. Kaya muli po, bukas po, babalik po muli po ako. Bukas sa umaga po. 9 to 10 ulit tayo. Bye!